Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay kilalanin natin si San Juan ng Damasco na ang kapistahan ay nasa panahon ng Adbyento at malapit din sa Pasko, December 4. Tayong mga Katoliko ay gumagamit ng mga larawan at imahen sa tuwing tayo ay nagdarasal. At sa bawat bahagi ng ating buhay pananampalataya, meron laging katumbas na mga tagapagpaalala tulad ng mga imahen. Kahit ano pa ang sabihin ng mga Kristiyanong hindi Katoliko, na kalimitan ay pinipintasan ng ating gawain ito, mahal na mahal pa rin natin ang ating mga banal na imahen o larawan bilang tagapagpaalala sa atin ng buhay ng Diyos at ng halimbawa ng mga banal na tao. Si San Juan ay ipinanganak sa Damasco na ngayon ay bahagi ng bansang Syria, kaya nakakabit sa pangalan niya ang salitang Damasco. Isinilang siya sa isang pamilyang Arabong Kristiyano ng mga bandang taong 675. Nag-aral po siya ng pilosopiya at pagkatapos ay pumasok sa monasteryo upang maging isang pari at isang monghe. Ang isang monghe ay nakatira sa loob ng monasteryo sa kanyang buong buhay. Tanda ng pagtalikod niya sa lahat ng uri ng kamunduhan at tanda ng pagtatalaga niya ng buhay niya sa Diyos lamang. Ang kanyang monasteryo ay malapit noon sa Jerusalem. Matalino si San Juan at sa monasteryo lalo pa siyang nag-aral ng salita ng Diyos at ng mga turo ng pananampalatayang Kristiyano. Nagsulat din siya ng aral para sa kanyang kapwa Kristiyano bilang kanilang gabay. Dito kinilala bilang Pantas o Doctor of the Church si San Juan. Ang Pantas o Doctor of the Church ay isang titulo na ibinibigay sa isang santo o santa na nagpakita ng katalinuhan at kahusayan sa pagtuturo at pagpapaliwanag ng pananampalatayang Kristiyano. Kapag relihiyon ang pinag-uusapan, ang doktor ay hindi nangangahulugan na isang manggagamot sa klinik o ospital tulad ng akala natin ngayon. Hindi po siya medical doctor kundi doctor of the faith. Isang taong marunong at matalino, kaya nga pantas wise. Pero ginamit niya ang kanyang karunungan sa pagtuturo sa kanyang kapwa ng landas ng katotohanan. Kinilala si San Juan ng Damasco lalo na sa kanyang turo ukol sa mga imahen o larawan. Kaya kung tutuusin, malaki po ang ating utang na loob sa kanya doon sa ating mga debosyon ngayon sa ating mga paboritong larawan o imahen ng mga banal. Ang emperador nung panahon niya ay naniwala na masama ang paggamit ng mga imahen at larawan sa panalangin at debosyon. At ang kanyang mga tagasunod naman ay winawasak ang mga imahen. Ang tawag sa mga ito ay mga iconoclasts o yung mga tao na galit sa mga imahen. Ipinagtanggol ni San Juan ang paggamit ng mga Kristiyano ng mga imahen bilang tagapagpaalala ng mga banal at mga taong makadiyos at makatotohanan. Naisulat niya, hindi ang material na bagay ang ating binibigyang parangal, kundi ang kinakatawan nito. Ang parangal na ibinibigay natin sa mga imahen o larawan ay doon pumupunta sa tunay na kinakatawan ng mga imaheng ito, na walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang mga banal na nakapaligid sa kanya sa langit. Namatay si San Juan noong taong 749. Bilang Katolikong Kristiyano, pinakahalagahan mo ba, pinagmamalaki mo ba ang tanda at simbolo ng ating pananampalataya? May altar ba sa inyong tahanan kung saan matatagpuan ng mga imahen o larawan ng Panginoon, ng mahal na birhen at ng mga santo? Nauunawaan mo ba ang kahulugan ng paggamit nito
O baka ikaw din ay naguguluhan kapag naririnig mo ang pangaral ng ibang mga Kristiyano o mga sekta na galit sa mga larawan o imahen? Bakit hindi mo lalong alamin at pag-aralan ang iyong pananampalataya upang maipaliwanag mo rin ito at maipagtanggol mo ito sa iba? Ngayong Adbyento, pagnilayan natin ang pag-ibig ng Diyos, lalo na tuwing pagmamasdan natin ang larawan ng pagsilang ng Panginoong Hesukristo sa Belen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.